Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Girly Gualberto Juan. Kung gusto ka makaadto sa langit, labaw pa sa pag-ampo ang imong buhaton. Kinahanglan, kini imong trabahoon. Osbon ko, kung gusto ka makaadto sa langit, labaw pa sa pag-ampo ang imong buhaton. Kinahanglan, kini imong trabahoon. Hikalimti ayaw. Kung ana-ana ang kalisdanan, dili kita managan. Kay higayon kini nga madugangan ang atong kakusgan. Osbon ko, kung ana-ana ang kalisdanan, dili kita managan. Kay higayon kini nga madugangan ang atong kakusgan. We give thanks to Lord. Hikalimti ayaw. Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Girly Gualberto Juan. Kining tulo kapag bati, angay mo dumala sa atong kinabuhi. Ang pagpangandoy sa gugma, ang pagkabot sa kaalam, ug ang dili matukib nga kaluoy sa mga pag-antos sa uban. Osbon ko, kining tulo kapag bati, angay mo dumala sa atong kinabuhi. Ang pagpangandoy sa gugma, ang pagkabot sa kaalam, ug ang dili matukib nga kaluoy sa mga pag-antos sa uban. DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, maing hapon kaninyong tanan o niyan sabta magpadagan din sa ato nga tulumanon ang atong programa, ang Nuda Biritas. Grabe kainit. Karong nga puna, no? Karong nga puna. Grabe kainit ang adlaw sa pagkakaroon. Sakto gitong sulti ni Mr. Eugenio Maestrado sa Valencia, Bohol, nga kanang kalit-kalit ang usab sa panahon. Usahay ko no mag-uwan-uwan, unya init. Kita din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, init yung kayo. Grabe, no? Sa ko lang pagsulod na ko dire, mura og na kadyot ra gud ni kaitikan-tikan na to.
Pengon na ita diri sa both na muraman og na sunog dako, grabe sa boy. Anyway, maayong hapon sa ato mga suking tigpaminaw, bisan dili klaro nga maayo gumikan sa kainit sa atong panahon, pero gihapon gusto lang ko mga musta kadinyo, hinaot pasabunta na amo sa inyong kapiskay sa inyong panglawas. Dili ta magpa-expose sa kainit nining mga panahon na kay kuya og delikado nga mo dapat kini sa ato nga panit. So sa tanan mga namino din subli man hapon, ug akong ipaybaw di kadinyo nga mudawat ta sa inyo mga pangutana pinagi dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Ang Nuda Veritas program inyo kini nga mabati katulo sa usa ka semana lamang, no? Kada adlaw nga Lunes, kada adlaw nga Miyerkules ug Biyernes. Karong adlaw nga Miyerkules, so niata karon sa ikaduha nga episode sa ato kapagpadagan sa programa. Mudawat kami sa inyong pautana pinagi sa contact number 0917-704-3210. Akong sublion, 0917-704-3210. Unya dayon ang ikaduha diri sa Facebook, pwede gyapon nga ato nga tagdon ang inyong mga pangutana. Dinhe gituyo ni ang mao nga programa, dugay-dugay na kining programa aron sa ingon nga atong mga kahigalaan, mga kaigsunan nga inosente pa kayo, dili hingpit nga nahibaw sa mga pangitabo sa atong nasod, sa kalibutan, o sa atong katilingban sa pagkakaroon, labi na kunisgutan nato ang mga nagkalalayng matang sa balaod. So kini gituyo pagmugna aron sa igon nga madungog nato ang inyong mga pauntana, pagpakisayod kabahin sa atong mga naglain-lain nga mga balaod nun nga giimplementar, gipatuman sa atong mga tigpatuman sa mga implementor sa balaod. Kami di man may magpasalig nga matubag nato tanan ang mga pautana, no? Pero gapaningkamot yun may kutob sa among mabot. Primarily ang atong gipahinungdan nini sa ako nang gikasulti kaganina, mao kaning niya sa mga daplin-daplin, no? Mga probinsya, sa diha sa probinsya, mga naa sa atong mga daplin-daplin nga dili kayo sila well informed. Dinhe sa atong pagpadagan sa programa, gapaningkamot ang programa nga Nuda Veritas nga ma-inform kamo, ma-educate kamo sa susamag bahin. Ganay man na ata YouTube channel ni ini, no? Aron sa ingon nga katong masipyat sa pagpaminaw sa ato nga kining regular na to nga programa sa Nuda Veritas 3 to 4, makabati kamo pinagi sa YouTube channel o i-review lang ninyo kay ang tibok na to nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas to ang gipost ni Markan na diha mismo sa YouTube, no? Sa yun ra kay nato nga matultulan, ma-access nato ang YouTube channel sa programang Nuda Veritas pinagi lamang sa pag-type ning mosunod Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. So pagtuplok ninyo diha, inyo nadayon nga makita nagkalalayng episode, makita madungog ang nagkalalayng episode sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. So I hope nga ang atong mga suki guided na o ikasugdo na mo'y mga pautana dinhe sa ato nga programa live sa 3 to 4 ni adinhe tagad ta sa inyong mga pautana. Ay namog duha-duha, no? Feel free nga makatunol mo sa inyong mga pautana, kaya mo man po nang ikahinangop. Nga naman, kung makadaligkat mo din, gusto mo mag-live nga mga tana, pwede pero mo lagi na dalikatunon man ang atong istasyon, ang Radyo Ultra, so bihira lang siguro nga naay makapangunay. Sagad ako matagad ang mga question, mga pangutana part, kanang buntag, mo may tigtugbong sa atong mga kaigsunan gikan mismo sa bukid nga bahin o pura ba o higayon na nila nga mudalikyat diri sa Radyo Ultra. So bukas kining atong Facebook sa Radyo Ultra sa inyong mga pangutana, unya dayon diri pod sa 0917
0917-704-3210 ato pong dawaton ang inyong mga pangutana. Ang unang nakapadangat sa pangutana dire nga niabot gikan ni Suroy ni Libs, no? Kadyo lang ha ato ning tan-awon kini niya diri sa Facebook. Sir Frank, kung bawal ang vote buying nganong daghan kaayo dili disqualify tungod ba ni kay kulang sa tao ang Comelec? Usasab na, no? Usasab na. May kanisgutan nimo na, no? Kini kung pag-disqualify sa usa ka kandidato dili basta-basta, no? Number one, kinahanglan na ay formal complaint nga atong i-file against sa angay nga i-disqualify, panalitan na ay violation sa Omnibus Election Code, no? Ikaduha, ang pag-file na to sa reklamo diya sa Comelec, dili lang ingo nga kana bitaw nga basta lang reklamo ka. You have to execute a complaint affidavit aron nga imo kanang ipamatuod. Aside from that, you have to prepare a sort of evidence, no, regarding the violation of the Omnibus Election Code. Minus that, ang magkahitabo mao nga dili kay kana matagaan og bilis sa Commission on Election. So naa diha ang formal nga investigation, formal nga hearing, reception sa mga ebidensya aron sa ingon nga kining kong balaod kabahin sa Omnibus Election Code, penal in nature, no? Nga kung ikaw masayop doon na kay kalapasan na prubahan sa Comelec nga nakalapas ka dugtong sa reklamo gikan sa complainant, silutan ka sa pagkapriso og unom ka tuig, dili provisionable, di ka maka-provision. So mapriso ka gyud for 6 years. That is why makuti ang sistema sa pagpasugdag investigation kabahin sa election violation or election code violation or Omnibus Election Code. Dili ni siya basta-basta kining Sir si Suroy ni Libs. Dili ni basta-basta Mr. Suroy ni Libs nga basta lang nga mag-file ka kay mauna, no? Nakakita ka dunay penalty sa buto, gatuo ka nga kasupakan na kato sa Omnibus Election Code. Kung tan-aw nimo klaro, yes, naay kasupakan, pero di man sila mo entertain og dili nimo inunta, di ka mag-formal og sumbong kay sa ako nagkikasulti ini violation of the election code, no? Omnibus Election Code will be eventually be put into prison for at least 6 years without provision. So extra careful ang Comelec ni ini. Okay? Now, for those nga concerned gyud kaayo sila, gusto nila nga everybody must strictly follow the rule, follow the laws of the Comelec or the Omnibus Election Code. Once ka makasaksi ka mo nga dunay nahitabo nga kasupakan sa atong balaod, makasaksi, no? Vote buying pananglitan, gipalit ka og 15,000 pesos ang imuhang katungod sa pagbutar, nakita nimo kinsay gahatag, ikaw pwede ka makasaksi niya na, pwede ka nga makadakop niya na kay actually mong nakita nga dunay vote buying nga nahitabo. I-invoke mo lang ang citizen's arrest. Sa citizen's arrest, bisan kinsa diha, basta makakita o nakalantaw ka, nakasaksi ka nga adunay actual, katuo ka in your firm belief that Juan de la Cruz really violated the Omnibus Election Code, unya ikaw usa ka lungsuranon nga nagpakabana nga dili ka gusto o di ka makaako sa pagtan-aw nga dunay pagyatak sa atoong balaod sa election. So pwede nga imo ka na siyang dakpon, i-invoke mo lang ang citizen's arrest kay nakita man nimo in flagrante delicto nga dunay kasupakan or vote buying nga nahitabo. Ang usa lang sa requisitos nga angay natong timan-an nga once nga nakasaksi ka
nga adunay nitabo nga vote buying. Nya once nga imong nabadlong o giaresto nimo, ayaw paglangan dadong kana nimo dito sa nearest police station. Iintrigar kana dito as a matter of rule, no? As a matter of procedure. Kay kini imong paggamit sa katungod concern ka isip sa kalungsuranon o gi-invoke nimo ang citizens arrest. Okay? So ingon lang ni ana kasimpol ang mga pamaagi. In other words, kung kitang tanan nang magpakabana atong gipangimaraot ang 7-15 nga mosuway sa pagpalit og boto, unya nagpakabana ka diha sa daplin-daplin man pananglitan, concern ka no to uphold the law about sa atong piniliay or election code, mahimo kana. So kung nakita nimo, mahimo nimong dakpon, nakita man nimo nya kuha ang ebidensya ang kwarta kay mao man ang imong magamit nga ebidensya nga naay the fact of vote buying. So mo nang imong paggabuhaton. Basta lang kay nakasaksi ka in flagrante delicto, meaning caught on the act, na nakita nimo nga dunay vote buying, so ayaw lang ngadangan dakpa og dad kana sa police station. Mainta og masabtan ni og i-practice ni sa ato ang mga kaigsunan, no? Nga nagpakabana nga kinanglan gyud abot og napabatay pag-asa nga magbinago, mag-inusab ang ato mga kaigsunan, murag wala naman siguro, no? Self discipline lang atong kinanglan. Di na kinanglan tang kana bitaw nga mag-rebay nimo, magbadlong nimo, mauna, di na kinanglan. Disiplina sa kagulingon. Kung tagaan kang kwarta, dawata. Okay? Pero, gamit ang imong konsensya. Kung tagaan kang kwarta, siguro nimo way makakita. Kaya kung makakita, madakpan ka. Kaya, gamiton niya ang katungod nga citizens arrest. So, siguro ninyo, ang ako lang panugon diha sa mga butante, ayaw intaw baligya ng inyong boto. Maluoy ka sa inyong kagulingon. Wa kay naong ikatubang sa imong mga kahigalaan, sa imong mga barkada, sa imong mga amigo, kay among those sa imong mga barkada, sila stricto silang kaugalingon, di sila magpatunto bisag ipalit ang ilang boto, butar sila sumala sa ilahang kabubuton, no? Meaning nagdumili sa pagbaligya silang katungod, kanang may gwapo kayo. Nya kanang kwarta nga gihatag diha ninyo ay balibari, kay dili man na ilang personal nga kwarta, dili ka na hinaguan nga kwarta, no? Matud pa sa mga karaang tao, mga binigok man na nga kwarta, meaning rinimedyo ba nga dili ila, unya dayon mo igigamit sa pagpalit og boto. Okay? Sige, thank you. Alright, dirita sa 0917-704-3210. Nuda Veritas, Good PM Ultra Manager Frank, unsay meaning sa capital gains tax or gain tax, applicable ba ang capital gains tax sa tanang transaction sa property selling? Thanks, Richard Angutana. Unahon na to ang capital gains tax. Ang capital gains tax mao ni ang buhis nga gabaligya ka og yuta ang tag-iya sa property nga gibaligya silbi, no? Siya mo'y tag-iya sa property niya na maligya. Doon na siya obligasyon sa pagbayad sa capital gains tax. Kaya nga itong gobyerno god nag-presume na daan nga once magbaligya ka, nahalinan ka, naa ka gyud ginansya. Munang gitawag nga gains or gain tax. So obligasyon na nimo. Ngano man, ug di ka bayad, di gyud marehistro ang imuhang dili pwede nga dili ma it is as if there is no transaction. Chances are the property bought
by Juan de la Cruz cannot be registered. Kay usab man ni sa tanaon sa BIR, pag naay absolute deed of sale, ang nahalinan sa yuta must have the duty to report to the BIR within 30 days from the date of sale aron nga magbayad ka sa capital gains tax. Apa normally no, ang capital gains tax nga kining paningil or magbayad ta dihan dapita sa kining sa BIR. Ang magbayad na ang buyer. Pero ang balaod nag-ingon nga ang magbayad ni ana ang seller. Pero karon sa ato nga practice part, ganahan sila nga ang buyer maunay magbayad sa capital gains tax. Ngano man, kay kun pananglitan imo ning itugyan o itugot ni Mustag Siyuta nga may magbayad sa capital gains tax. Unsa may tabo? Unya-unyaon ka. Sige kang follow up dito sa Tagayas-Siyuta nga, sir, tingbayad na, hapit na mo expire ang 1 month. Kini nga pwede ba, sir, nga imo nang bayaran ang capital gains tax? Nya mag-unya-unya, sige masunod ako madukos BIR etc. Nya wala. So, ang practice sa pagkakaroon, uso karon, ang buyer maunay magbayad sa capital gains tax. Magsabot sila nga adto na ipakang sa halin. Sa lagtod nga pagasulti nga minusan, palitan karon piso ang halin sa yuta. O niya 6% man. So kuhaan og 6 pesos daan. Ang seller mo'y mag-deduct niya na kay ang seller na mo'y direkta nga magbayad sa capital gains tax dito mismo sa BIR. Sabtan ninyo, kaya kung atong isalig na stagya sa yuta, unya-unyaon na maproblemahan ka. Ngano maproblemahan ka? Labi karon, og di na nimo makaplagan tong seller sa yuta kay nagbakasyon. Nya mo abot mga 6 months o mo balik mo uli after 6 months. Gapatong-patong nga imuhang penalty ug interest dito sa BIR. Diba? Muna nga sagad karon sa buy and sell or sa namaligya o sa nagpalit, magsabot yun sila, sir, sabotang. Kuhaan ako ni kininghalin o bayad sa capital gains. Ako na'y mag-ariglar, mag-atiman sa pagbayad niya ini. So, didaksyonan ang halin. Okay na dayon, wala problema. Di na maglabad og ulo ang ulo sa either buyer or seller. Kay makabayad naman. So kana na lang, no? Ang concern sa gobyerno nga bayad lang. Kung magbayad ka, way problema. Inana man lang. Ngano man, after paying all those necessary fees kabahin sa pagbaligya sa atong propiedad, di ka na maproblemahan sa pagparehistro sa yuta dito sa Register of Deeds. Tagaan ka mag-certification. Kung wa ka na yung mga beronon diha sa BIR, tagaan kag certification. Gatawag na og certificate certificate for registration. Limtan ako ang ngalan sa letter A, car certificate. Basta ang letter R kay karma na sa minugmo nga pagka-istorya, registration, no? Certificate of authority to register. Sakto na, no? Certificate of authority to register. Kanang certificate of authority to register, ihatag na gikan sa BIR. Ang itsuran na mura pog titulo sa yuta ang papel ni ana. Usana sa gapangitaon sa Register of Deeds. Kay moingon mas atong Register of Deeds nakabayad ba kay buhis o may pagkapagar para ba
Oh. May pagar para ba oh? Kabayan baka buhis. Oh, nanalugar, no? So tanawon asa ma'am sir ang ang certificate of authority to register. Siya niya sir. Oh, niya ma'am. Oh, pagtanaw dito ay okay tanan. Why? Because once you have this copy, ang impression na sa Register of Deeds, wa kanay obligasyon, wa kanay bayronon dito sa BIR. Ang imong atubangon nun, maon na lang ang Register of Deeds. Gamay ra mang bayronon nimo sa Register of Deeds. I-comply man lang nimo ang mga documentary requirements. Bayad ka lang dayon sa registration fee sa mao nga property. Unya, mabag-o na ning titulo ubos sa imuhang pangalan sa buyer. Yun na nakasimple. Abi nimo, kwarta ra man gyud ang makapalihok na ini. Uga kay kwarta, apike, lisod. Alright. Sige Richard, salamat kayo sa imong pangutana. Applicable ba ang capital gains tax sa tanang transaction sa property selling? Thanks Richard. Applicable. Okay, adyo lang ha. Maro sa tag nakainom og bahal ni nila. Alright, dirita sa katong pautana, by the way, kaganin na, sorry ni Libs, ako na tong take up, no? May tungod sa kumilik. Gikan ni Junjun Macas, throwback ni Junjun Macas. Nuda Veritas, Sir Frank, padyon. Ako sa ning tuplokon. Yan siya. Sir Frank, naggwapo o medyo tisoyon. Gapaganahan kong Junjun da. Musta man yun? Sa imo lugar pagka buutan, pagka cute nga pagkatao, tugaan nilang ko John. Na ka na uyab yun, di ba? Palangga ka ng imong uyab. Sir Frank, nagwapo o medyo tisoyon. Nganong wa may qualification ang mo kandidato kundili pagka Pilipino ra. Ang ay unta na ay high qualification. Sakto na imong suggestion. Kay ubos atong constitution John, able to read and write lang. Mao nang pinaka-fatal requirement sa atong constitution nga ang katawhan mo inapektuhan, no? Ang mga framers sa atong constitution kaniadto mga maayong laki man. Pero giyon sa Manila pagkwenta nga able to read and write man lang. All right. Kung naabi tayo able to read and write nga kandidato, moingon po ang mga butante, wa man grado, di man nakabalo mo in English. Di ba? So kanaunta nga mga sitwasyon, i-anticipate unta na sa mga nagpanday sa balaod nga kuan na to i-upgrade na to o gamay, i-raise na to ang level gamay sa as far as ang qualification sa atong mga kandidato. Kaya ubos atong konstitusyon panalitan, dagan ka pagamayor, no? Ay butan diha you must be Filipino citizen. Edad din nimo must be able to read and write. Mo man ang naa diha sa atong konstitusyon. Mayo gid unta nga kun mausab atong konstitusyon, agdo na to ang kanang plano or posisyon nga ilang daganan. Palitang karon mayor, kinanglan degree holder regardless of unsa kana nga degree. Dili degree kanang bakos kanang sa kiobse, kana may lang mga degree diya. Abot ang to ipasabot kung degree holder nakahuman siya o kurso labing minus 4 ka tuig diha mismo sa kolehiyo. Di ba? Ang mga kagawad pananglitan sa mga syudad, degree holder gyapon. Okay lang kung high school graduate diha sa mga munisipyo, qualify lang gyapon. O katong taas-taas nga posisyon na butang talang governor or vice governor, mga masteral degree holder. Aron makaasa ta nga inunta unsa niha standard unya dayon
kanang maanindot ang expected na tugod ang once nga nagupot kag katungdanan taas pod imong kaalam o kahibalo ang pag-asa nagalaom ang ato mga constituents nga maayo ka nga mapadagan og mag-manage sa usa ka gobyerno kay naa kanay kahibalo og kaalam pero ang atong konstitusyon buta may tungod niini. Amo ta kuno sa pamausab atong konstitusyon. Murag di man siguro na mausab. Unless kung tuyoon yun. So usan ni i-raise na to gamay ang qualification sa mga kandidato. Pagka-presidente sa Pilipinas, no? O, mo lang yapon, taas ang criteria, ang ilang kahibalo o kaalam. Labing minus siguro high school graduate diha mismo sa municipal nga level. Kunya kung pinakataas must be a doctorate degree holder, must be a lawyer or a doctor o kung sa paniha ang atong bunyag must be a public administration graduate, masteral. Para ga disinte gamay nga itong paggoberno part. Dili ba na discriminatory? Di man. Kaya di man ma-apply na dito. Ulitan karon, gi-process, gidebatihan ang maong qualification karon niya, dugay pa na nga proseso. So, walay discrimination nga magakitabo. Nga gipihig ka pagtuyo. May mana og usabon na to karon niya diretso pag take effect ka mao nga konstitusyon. Sakto man ang inyong mga suggestion. Kita mo ginapurisyon ini. Naay mga bisita din sa syudad nga dili kabalong magbinisaya. Siya may tabo, si Roy Ragas ay patubang. Di ba? Kamo saksi man mo. Okay. Ang nautana to si Junjun, no? Okay, John, salamat kayo. Gikan ni Melbourne Aturo Dumagpi, Noda Veritas, akong igsuon Sir Frank, OFW, gusto niya mo join sa No Remittance Week. Apan hadlok siya, basin initan siya sa gobyerno. Kanang desisyon may tugunan na that is a form of protest. Na kung mo join siya na nga aksyon, wala magdili. Kaya yan ang katungod. Nga naman, lungsuranon siya, Filipino citizen siya. Yan ang katungod, isip usa ka magbubuhis. Dagko pa sila og buhis. Every time nga doon ay remittance, nga ilang ipadala din sa Pilipinas, dako-dako nga porsyento nga berono nila sa gobyerno. Kaganina lang, nadawat na ko ang text sa usas atong mga tigpaminaw. Maabot og 15 billion ka pesos ang kapisos 15 billion ka pesos kada adlaw ang remittance gikan sa OFW pagpaingon sa gobyerno. So kung for about 1 week di sila mag-remit, dako-dakong pahak ang gobyerno. Dako-dako pahak. Gumikan lagi nining mga political dissension ba? Ang mga bangi sa politika nining mga panahon na. Makaingon lagi ta samok bisag sa lokal nga pangitabo sa politika din sa ato sa Cagayan de Oro. Pirma-pirma pa. Naapa ilang covenant. Naapa ilahang sa to walk for unity or unity walk. Oo. Para nako, great pretender ni sila. Di man ni sila kabalong musunod. Sawa pa ang covenant, sawa pa kining mga unity walk part. Ga-practice na sila. Og mga tinunto, mga binuang. Naangay bago nato na silang pilion. Busa, ilang pa nagkita kaganina, kaya na may activity himo diha sa Divisoria part.
Amot og Divisoria ba? O may kay ganahan mo dis Divisoria, asam na mo gatindog-tindog. Nga wa may tarong nga itsura ning atong Divisoria. Na ay magsaysay part, Divitas Divisoria, barog sulop, na dagang kokok gapuyo. Sus Maria, ambot na atong syudad, oy. Puriso kayo. Kanya mo ni, numerma. Unity walk, walk unity baka, peace covenant or covenant for peace baka nga itong abot unsa na. Pero they don't practice this initiative undertaken by the Commission on Election. Plastikan lang. Nagilimano ko no silang Congressman Lordan o kinsa ning kapitan sa Wainahimo, kining kapitan sa Carmen. Nakitaan ko no nagilimano na plastikan gina. Bisag ako kandidato ko. Pag kita na ko dito, o niya akong kontra, limano lang punta. Sa mga kandidato nga dili strictly maka-observe o maka-tuman na ini, di na lang ta mo magpirma-pirma. Plastic naman na. Okay, sige, kay muranen og napulso ning ato ang Nuda Veritas. Diyot lang ha. September Virgo Nuda Veritas naaba sa balaod nato na pwede nato kasuhan Sir Frank ang tao nga source sa sunog, malisod pagprobe, malisod ang arson usa sa mga malisod nga i-probe nga kaso mo nang tinuon. Palitan karon source sa sunog, butan nimo panalitan nga diha sa balay ni Pedro, diha sa abuhan gyud ang kalayo ato na siya isumbong. Na ang may tungod sa sunog, ang crime yan na is arson. Walay lain nga matang sa krimen nga i-describe kung isgutan nato ang sunog bay. Arson ra gyud na. Na kanang arson nagapasabot ng atinuyo nga pagsunog. Na kung disgrasya na yabo tong gas dito sa abuhan kay naambakan sa iring nya ni silaob dito nagsugod sa abuhan. Yawa mo tayo balaod. So ato duda lang dito gasugod mo kana mo kinema na istorya. Meaning there is no crime yet. It is only a crime of arson concerning sa sunog-sunog. Wa na may lain. Kay nasunugan ka pa. Unya, filean ka pa og sumbong. Tampaita nimo. Ganon na ka pa unsa imong katulgan. Wa kay malungagan. Wa kay ilungag. Wa kay kapuy-an. Tuwa ka lang ito sa multipurpose building. Kunya niya po'y sumbong imong atubangon, tapaita, no? May tabo siguro na mabot na pero dugay. Di ba tihunon pa kayo ng Mayo? Sige, si September Virgo ang pangutana. Alright. Si Rodney Rock'n'Rolla, Nuda Veritas, naaba sa balaod ang citizens arrest kay gusto mi mangdakop og badlungon sa amo ang barangay. Na. Mahimo na ninyo nga dad lang ha. Ngadumdumon ko pa ang rule ni ana. No? Murag rule 113 or 115 ba. Naara dia gadula. In flagrante delicto. Dili lang lugar ingonana nga sitwasyon nga makita nimo nga actual ni tabo na krimen yadak po nimo. Dili lang na. Mismo pinireso.
nga naglayas gikan sa penitentiary gikan sa kuan niya tan-aw nimo nga pugante ni galayas-layas doon ay nakasulti nga pugante positibo gyud pwede sab nimo to madakop kay pugante man siya kanang flagrante delicto caught on the act daghang kay ng mga kaso kanadto part mga pulis siya para kuno nga naa siya accomplishment ang iyang estilo naa siya sa Mercados Cogon kana adto iyang estilo para naa siya record sa pulis mangdakop siya kanang mga bata nga maghantak diya sa sidewalk na magbaraha diya daginuto niya pagdakop wa na'y warrant nganuman kita man niyang gasugal record din sa pulis ibuk din dito sa pulis si patrolman so sa mga pagpaningkamot kagapo nga dawa yan nadakop ang mga bata nga naghantak dito sa Yakapin Street, Cagayan de Oro. Nakuhaan sila og mao nimo kini ug karon tuwa gi-exhibit na sa pulis silbing ebidensya batok sa mga bata. Ano na say record na pang promotional lugar to. Naon sa mandiay? Nya nasa ato ang mga chief of police, mga higher up sa lugar. Ilang i-acknowledge ang kakugi bisag ginagmay. Ang kakugi sa ilaha mga pulis. Hatag din sila og certificate of appreciation. Certificate or commendation nga ihatag sa pulis kay nagkugin ni siya, maulan og mainit, magdalugdog og magkilat, nagkugi siya sa pagpatrolya, dagayan na dakpan nga dili lang sa baraha nagkabit pagyod lain nga kabit murag hantak lang gyapon ay ang naan ninyo nga naasaw na lain man ang kabit bawan ko man so sikat kay pulis di ba tigumon ang imuha mga kombinasyon. Tigumon. Panahon nga naay announcement nga naay promotion, file din ka sa imuhang mga papers, supporting documents. Mangayo ka pag-recommendation sa barangay nga naa ka diha ma-assign, acknowledging the effort by patrolman so and so. By doing so, daghan ang iya mga apprehension nga nitabo sulod sa barangay. Dito sa ubas, congratulations from barangay kapitan so and so. Pagtanaw dito sa kaning committee sa promotion, grabe ni ang patrolman, mahimo gining patrolman first class. Di ba? Depende man na. Diha, mo nang typical nga caught on the act, ilabi na kung naigabaraha o naigahantak, unsa man di ay. Okay, nala sige. Gusto mi mangdakop og badlugon sa amo ang barangay. Katuganin na si Rodney Rock'n'Rolla. Oliver Ampong Nalwal is watching. Ingon pa niya. Sige. Doon na pa mo'y pangutana. In kaso, doon na mo'y follow-up nga pangutana, ayo pagduha-duha. Ha? Sige. Ni adere dut mo taas na da. Noda Veritas. Vote buying rampant gayud, sir. Nakasaksi ako kay gilista ako kay siging nagpanghatag sila. Nakasaksi ako kay gilista ako kay siging nagpanghatag sila kalaban si namatay naman Oo.
igsoon ni Mayor Oka, no, si Unyok, no, di ba, namatay na? Ikaw, mention ka mas ngalan, di ba, namatay na si Unyok? Sila kalaban si Unyok Moreno ni Governor sa Congressman pa ang gobernador nato o sa akong kapungot gusto kong siraon ang listing nila kay gitunol na ang kwarta. Hoy! Dawata! Oo, kay gitunol na ang kwarta. Kutob sa mga naminaw karon, tunulang nga ni kag kwarta ig balibari kay dili na ilang kwarta. Ha? Oh, mao na nang hinungaw na ng mga project dinis kag Indoro nga way pagkahuman. Okay. Gitunol na ang kwarta, 250 pa ang palit nila. Pero gibawi sa ako ang kwarta. Pagkadibalas. Okay. Kunuhay wala dito ang pangalan ko. Amo ba buguya, oy? Oo. Pero sir, pagtunol sa money, naklaro nako ang akong pangalan, busa nag-react ako dayon, ug wala ako'y nahimo, kay naghimo sa master list, kay ang naghimo sa master list, wala man ko suportahe sa nagbuhat sa listing. Busa nahadlok ako, kay ilado man ako, among area busa naghilom lang ko. Kaning vote buying, uso na magid ni. Oo, labi-labi ka uso. Mura bitaw og milagro nga di lugar magakahitabo. Alright, sige. Iya gapahungaw siya sa iyang mga experience siya part. Unsa man ni Angeles after ila party kay 7 hours nila gi-report. Sa pulso ne. Sa pulso. Okay. Ugma sweldo sa mga focal person diya sa City Hall. May kadi kauaw, no? Asa magikuha ng kwarta diya. Isuhol sa mga focal person ang ipatawag na sa City Hall ug mag-adlaw. Subibo kayo kay tag 3,000 man kuno ni. 3,500 or 3,000 pesos matag buwan. Mao ning mga focal person nga ilang gasugoon nga tanawa diha kay basig ni balintong gibiyaan na ta. O nya mag-report din sila diha sa City Hall na ilang sweldo. Mao nang rason part ngano nga walay lami ang gipamuhat sa City Council dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Di sila magpakabana, di sila mutabang sa pagpangita asa na ang kwarta ilabi na sa mga proyekto nga kutob lang sa groundbreaking. Nuda Veritas, Good PM Manager Frank, naka-indicate ba sa land title ang details sa lote? Kinanglan ba ma-survey ang lote aya ipatitulo? Depende. Depende. Ang mga detalye sa lote naagi na sa land title. Gatawag na siya ang technical description. That is why importante ang technical description. Kay kanang technical description sa titulo sa yuta gikan sa imong gipalitan, mausab na kopyaho na in toto, period, kama, apostrophe, unsa pa na open and close, etc. Kopyaho na sa titulo sa yuta nga bag-o nga ubos na sa imong pangalan. So importante ang technical description. Importante. Kay kung wala na, walay titulo sa yuta. So, nakapalit kag yuta karon. Na technical description, di ba? Ay butang diha, technical description. Okay. Pag-dispatch sa pagbaligya na sa seller, ikaw nga nakapalit, pagrehistro ni mo na dito sa Register of Deeds, naa ka na siya. So, iproseso man kay ibalhin naman ang titulo sa yuta ubos sa maong pangalan sa buyer. So, during the period of processing all these papers for the issuance of the new title sa maong nga buyer, dito,
i-transfer ang technical description sa imo na nga pangalan. Basta importante ang titulo sa yuta. Kaya i-annotate man dito nga naanay niya tabo nga pagbaligya sa mga luna sa yuta. Kinanglan ba masurvey ang aya pa ipatitulo? Depende. O diskupyado ka, gaduda ka nga, kining yuta, mura man og sa actual na ko paglantaw-lanto, mura mag nigamay lagi ni. Nya sa tanto ni mong surbi-surbi sa imong napalit nga yuta, napangdol ka pag yun. Napangdol ka sa muhon. Kay gibalhin sa mga malditong siligan, namumo ka pag yun sa muhon nga nasalipdan sa binuungan. So nagduda ka na dayo, nga dili man ni dapat din dito man ni unahan. So nagduda ka, nga ang imong property, dili na saktong gidakon. Mo na ng panahon na, nga imo nang ipa-verify, ipasurvey ka na, verification or revalidation survey nga himuon. Okay? Kunya, pwede pa nimo nga isumbong sila. Pwede pa. Alright. Sige, ang nagpadala ninyo. Follow po pahutana si Richard. Oo. Sige. Thank you. Dirita sa lain, basig doon na pa'y lain nga pahutana gikan sa itong mga suki. Watan ako, og inkasog doon na may mga follow-up nga pahutana, ato po nag-atag doon din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Ha? Sige, mentras tanto naapatay oras. Okay. Dito lang ha. Ako saning anamon ako kuan. Kining kay basin og dili na dawaton ang mga incoming nga mga kay napuno ba. Oo. Kay Diyot. Akong ipang delete usa. Katong napatay oras nga nabilin be, 6 minutos na lang nabilin sa di pamudangat ang alas 4 sa kahaponon. Sige. Siya rog dili ni makasulod kining uban na to kay dugay naman guni nga wa na ko i-delete ang kapangabot nga mga mensahe. Jot lang ha, jot lang. Kay murag doon ni ugma sir, okay, manani. Manager sa kasuwagan, sumpay ni sa suggestion nga anta dunay qualification sa mga kandidato. Mayo man na gihapon sa mga eskwelahan sa Manila kanang Philippine College of Criminology di na daw dawaton kundili daw 5'4" ang height sa lalaki o 5'2" sa babae kay kurso man na god nga pang pulis maunay gisulti sa amigo kong pulis nga Tagalog nga dire na na-assign thanks manager. Posible ang akong wa ganahi part because istrikto ang army kaniadto sa height. Karon magdawat ng mga ni 5 or 5'1" ang army. Di ta ganahan na ba? Kaya kami panahon sa among panahon ba sa panahon during our time sa ROTC kami. Kung insakto kag height build upon kag yun nga mahimo kang official sa Philippine Army or sa Armed Forces of the Philippines. Ilabi na kung sakto kag height. Nibawa na mo ka na to, murag, so to, di pa siguro to 5'2" ang minimum nga height requirement. Karon na us makadiskaris bisag sa PMA ha. Kay it carries with it whatever regulations enforced or imposed by the AFP towards the members of the regular force sa Armed Forces of the Philippines, it also applied ditong dapita sa PMA. So naanay mga PMA karon nga mga mugbo. Discouraging ba?
O kanadto part di ka basta-basta makasulod kag sundalo, di ka insakto og height. Mo nang ato ga namatigdan. Kanang imong gisulti dunay dako nga chance. O kanang dunay dako nga posibilidad nga istrikto na ang height requirement. Pero ambot og istrikto di na nga ang mga putot dawaton man. Pero insakto sa ning ilaha nga mga pamaagi nga sa ilang pag-eskwela o kurso nga criminology, dito na ang screening. Nga di kadawaton diha sa kurso sa College of Criminology kung ang imong height 5 flat. Siguro 5'2" okay lang. Depende sa ilang regulation. Depende. Kay lisod kaayo part. Putot ka. Dili man angay i-discriminate na to sila. Di man na to angay pahigon. Kaya may di man, ang discrimination ini dili necessarily mo apply dinhe. Kaya nga naman, kaya doon na daghang kurso gahuwat diha ninyo. Dili lamang ang College of Criminology. So kung tanaw ninyo alanganin mo sa height, I discourage you kay basig maafektahan kamo. Pag umanin ninyo sa kurso sa College of Criminology, graduate na kamo, pag-apply ninyo, maingon dayon ang nag-screen, hala ka, mubo ka man, disqualified ka man. Only at that very moment you are being denied. What about the 4 years you wasted when you undergo nini mao nga kurso for about 4 years? Dili ba mas gastos kana uno na unsa na sa mga ginikanan? Ibaw man ninyo ang lining sa ato mga anak unsay hilig o unsa man imudo. Ako nay kining gusto ko magpulis nay. Kay ibog kay ko sa kong agaw nga pulis na. Oo, niya dayon na nailang pusil nga gadala-dalaon nay. O na may mga bata na may mga naitaw nga gakaibog og bitbit pulis gibit-bit ang pulis ang pusil. Oo, gakaibog naitaw nga gakaibog nga makita nila nga dunay nagsulob og fatigue. Naitaw nga magakaibog nga makita nila nga pinaliki ang hinapay unya ang inalutan na gihimo nilang idol, modelo. Di ba? Nagangkay na. Hilig-hilig manggod pero kanang height nagtuo ko nga dunay dako nga posibilidad unya dayon di taganahan ng balita apart kay ang height requirement gausabon ang labas na moray day og inano batalyon. Okay, sige. Wala natin panood oras din sa atong karong pagpanaguban sa atong tulubanon o atong basahon sa kining importante kaayo nga topic nga iskutan ni Ma'am karong gabi alas 6:30 ang takna sa kagabi on din sa Radyo Ultra. Alright, ha, kadiyot lang ha. Ano mo to? Dra. Kadiyot. Kay o di mao. Sayo ko. Imbis nga magbasa ko globe man to nga notice na maningil na. Unsa ba ni kalaki hoy? Alright, niya ha paminaw mo mayo. Ang dautan may agom sa walay katapusang silot. Og ang matarong sa kalipay nga mulahutay. Mar mao ba ni si Amar? Di ay. Okay. Ang dautan mahiagom sa walay katapusang silot ug ang matarong sa kalipay nga mulahutay. Okay. Kini karong gabi inyo mabati dinhi sa Radyo Ultra ang programa ni Ma'am Girlie 6:30 sa programang Kalipay nga mulahutay. Sangan sa atong kuyog diri sa Pikas nga Lawak si Markan Payaw uban po ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro og ni Aga Swan number 1 padayon Pilipino member sa City Council dinhi sa atong syudad nagrepresentar sa District 1. Kami moingon makasaligtas Ginoo
kaya yung plano puro maayo. Salamat og maayong hapon. Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Gerly Gualberto Juan.